Isang pinakamababa at pinakabatang sundalo, si Private Kevin Amarillo ang unang sundalong inabutan ng bagong M4 carbine rifle ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang. Siya ay kabilang sa isang company ng Light Reaction Force ng Special Operations Command ng Philippine Army na nakabase sa Fort Magsaysay. Masaya po dahil kami po yung pinakamababang uri ng sundalo. Kami pa po yung unang binigyan ng malalakas na baril po. Ang mga bagong biling armas ng militar ay personal na dinala ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang dito sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija at kabilang din sa mga binigyan ng armas ang 79th Infantry Battalion ng 3rd Infantry Division na sumasailalim sa Battalion Excellence Training. Personal na pinamahagi ni Katapang ang mga baril sa mga kasundaluhan. But bibili pa tayo ulit dahil nakasave tayo ng 1.2 billion. Kasi initially ang presyo nito 68,000 per piece. Pero nakuha natin ng 38 something thousand. So nakatipid tayo halos kalahati. So mag-repeat order tayo para madagdagan, maging maabot siya ng 70,000. Mabigyan lahat yung mga sundalo na nasa frontline. Bakit private ang unang binigyan natin? Ay yung kaya natin binigay sa private, if only to symbolize na ang pinaka-importante sa atin, yung sundalo, mga sundalo natin. Yung mga pinakamabababang sundalo natin na dadalhin natin sa frontline, they have the necessary equipment, na baril, so that they'll be able to makasigurado sila na hindi sila ibibigo ng kanilang tawag natin mga asawa yan, mga baril nila. Pagkatapos na maibigay sa mga sundalo ang mga armas, sinubukan itong paputukin. Para sa mga tropa ng Army, ang Special Operations Command ng Philippine Army sa Fort Magsaysay na pinumunuan ni Major General Donato San Juan ang unang dinalhan ng mga armas ni AFP Chief of Staff General Pio Katapang. Napapanahon lamang na mapasakamay na ng mga kasunduluhan ang mga bagong armas, partikular sa mga miyembro ng Philippine Army Special Operations Command na may tuturing na elite forces ng Philippine Army. Ito ang sinabi ni Major General Donato San Juan, Commander ng Special Operations Command ng Philippine Army. And it is very timely dahil sa ngayon, especially sa SOCOM, we are expanding. So we need new firearms for our forces, especially itong Light Reaction Regiment, that is the counter-terrorist unit of the buong AFP actually, although it is an Army unit. We are expanding from 3 companies to 6 companies. So these new firearms will really beef up the basic requirement of the unit. So, but I'm very, very happy na dumating to at a time na nagte-training tayo ng additional forces natin. And the old optics can still be used, but of course, once na dumating na itong mga nasa pipeline ng mga bagong equipment, I'm sure this will also be issued. And I'm looking forward to it. Gaano ka-epektibo ito, sir, compared doon sa M16 natin? Actually, this weapon is considered as a light weapon because good for especially sa mga special units. No? You can add more weight now because na-reduce yung weight ng firearm. Kaya nga pwede mo nakabitan to ng mga accessories. No? And for quick reaction firing, this is very effective. So, ibig sabihin, sir, sa short distance encounter or long distance encounter? Both. The distance is, they have almost the same effective range. But of course, this will be more effective sa close quarter battle because may move mo kagad, especially in hindi lang magaan dahil kung yung mga urban situation sa room entry, kung minsan you don't have room to raise your firearm, no? Parang nasa drum ka lang eh. So you have to move, you should be able to move your firearms quickly. Mahalaga rin ang mga bagong armas na ito para sa mga sumasailalim sa pagsasanay sa Philippine Army Training and Doctrine Command. Ayon kay Brigadier General Ivan Samarita, ang TRADOC Commander, kakailanganan din ng mga bagong baril sa pagsasanay na mahigit sa 1,000 trainee at mahalaga umanong mapag-aralan din nila ang mga ito. Kasi meron kaming marksmanship training center. Andun yung mga champion shooters natin. And kung makakahawak sila niyan, they can initiate the writing of the manual. Yung mga manuals niyan, ang pwede natin i-distribute sa mga sundalo so that they can effectively use these rifles. Gaano ka-effective ito, sir, compared doon sa old nating M16? Based on what I heard, ang range nito is about 800 meters.
Pero yung trajectory niya, yung tinatawag na plunging fire, is ibang karakteristik. Kasi mas maiksi nga yung kwan. Mas maiksi yung kwan yan. Therefore, iba yung flight niyan. Mukhang mas mataas daw na ganon. Tapos, 800 meters, it will go back to the kwan. And ang kailangan bala, mas mabigat to make it more stable. Maski naman mas mabigat yung bala, yun namang riflings niyan is mas maiksi yung isang ikot. And therefore, yung pag-ikot niyan, mas stable. Yung kumbaga sa football yung umiikot yung football. And therefore, it becomes more accurate. So tingin niyo, sir, ilang mga balang mauubos ng isang sundalo bago niya makabisa ang nasabing armas? Based on our standards, that is about 50 rounds makukuha na niya kung siya ay meron siyang medyo mataas-taas na confidence na mag-fire dati. In 50 rounds kaya niya. That is a standard na isang test ng marksmanship para sa rifle. Sa training po, paano pagtuturo sa pagbabaril? Iba ang training sa mga katulad ng private kanina. Kailangan sa kanila, uunahin muna yung familiarization. Pero do sa mga matagal nang nagsundalo, na mga sabihin natin mga 5 years na sundalo, yung sinasabi kong 50 rounds is enough. At ang regulation naman is every year kailangan magte-take sila ng marksmanship record firing every year. Katulad sa amin, ako katatapos ko lang ng record yan hanggang sa mga generals na, no? Katatapos ko lang 2 weeks ago at very satisfactory naman ang kwan ko. But of course, I will have to learn the new one. Kaya nga what we are hoping is sa amin sana sa training command, mabigyan sana kami kaagad para ang purpose noon ay ma-evaluate agad namin at gagawa namin ng manual, and this manual will be for distribution to the whole armed forces. Ang mga armas na ito ay bahagi sa mahigit ng 50,000 M4 rifle na dumating kamakailan sa bansa na pinili ng Department of National Defense sa Remington Rifle Company sa Estados Unidos. Isusunod ni Katapang ang pamamahagi sa Eastern Mindanao Command kasabay sa pagre-retiro ni Lieutenant General Rainer Cruz, ang commander ng Eastern Mindanao Command, at ito ay isasalin kay Lieutenant General Aurelio Baladad, ang outgoing commander ng 3rd Infantry Division sa Camp Hamindan sa lalawigan ng Capiz, Panay Island. I would like to express my sincerest appreciation to General Miranda for the warm reception that I and my party received. Of course, you're also warmly received the press. Ating pinaka-kuya, si Kuyang Bing Fermento, ating big boss sa Defense Press Corps.